Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, i-unbox natin at iti-test itong binili kong CPU cooler. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so bumili ako ng CPU cooler kasi papalitan natin yung CPU cooler ng PC ng asawa ko. Okay, may problema rin kasi yung CPU cooler na yun kasi hindi na nagla-lock yung isang lock niya. So, ang tendency kasi nun guys is hindi nakalapat yung heatsink niya sa processor. So, ang nangyayari, tumataas yung temperature niya. Okay, gamit ito, sana ma-fix yung issue na yun. So, tara, buksan na natin. Ayan, balot na balot. May kasamang ano na rin to guys, binili ko. Thermal paste. Mura lang kasi yung thermal paste na binibili ko. Pang office lang kasi ng asawa ko yung CPU niya. Eh, daming plastic. Okay, ito siya. Ayan. Cooler Master i30. Okay, so itong Cooler Master na to guys, pang Intel series lang siya. Ayan, makikita nyo naman, Intel LGA 115X to 1200 na socket. Okay, tapos ito yung binili kong thermal paste. Ayan, deep cool na Z4. Mura lang siya guys. Mamaya ilalagay ko yung price ng dalawa. Okay, tabi muna natin siya. Okay, dito tayo sa CPU cooler. Ayan, makikita nyo guys, maliit lang siya. Parang stock lang din talaga siya ng Intel. Ayan. Ang kinaganda kasi nito guys, yung ito makikita nyo. Ayan, yung screwan niya is bakal siya. Okay, hindi tulad nung stock cooler ng Intel guys na plastic. Yan, pag lumutong yun guys, madali lang siya mabasag or maputol. Okay, so yung specs nito guys, ilalagay ko na lang sa screen natin. Okay, so tara, buksan na natin siya. Ayan. Okay, ito yung kanyang mounting plate. Ayan, ilalagay nyo lang siya sa likod guys. Tapos meron siyang parang adhesive. Ayan. May foam. Tapos ito yung CPU cooler natin. Ayan, nakikita nyo naman. Okay, so ang tingin ko itong pan na to guys, nasa 92mm siya. Ayan yung size niya. Tapos ito naman yung ilalim niya. So ito guys, lagi yung tatandaan na tanggalin palagi ito. Kahit sa anong CPU cooler man, mapa AMD or Intel. Ayan, huwag nyo kakalimutan. Yung iba guys na ganito is parang sticker siya. So baka hindi nyo mapansin. Ayan, tapos may kasama na siyang thermal paste na libre. Okay, so ang gagawin ko guys, tatanggalin ko to, papalitan ko na itong Z4 natin na thermal paste. Ayan, i-spread natin sa processor. Okay, so ito siya. Tapos, 3-pin yung gamit niyang connector. Ay, okay, focus. Ay, mag-focus yan. Okay, so ang next natin gagawin guys is ititest ko muna yung PC ng misis ko kung gaano kataas yung temp niya, and then i-install na natin to after nun, tapos magtitest ulit tayo. Okay, so tara. A few moments later. Yon guys, so ito, na-open ko na yung PC ng misis ko. Ito makikita nyo yung task manager natin. Ayan, dito nyo makikita yung load. Tapos nag-download din ako ng core temp. Dito natin makikita yung actual temperature ng ating processor. Ayan, eto siya. Okay, tapos yung load meron din. Tapos nag-download ako ng Intel Processor Diagnostic Tools. So kung gusto nyong itry din, lalagay ko na lang yung link sa description, itong dalawang to. Okay, so itest na natin yung temp ng ating processor. So ayan, hintayin natin siya matapos guys.
So ayun guys, so makikita nyo nag-pass na siya. Ito. Grabe, pumalo ng 70 degree plus. Ayan, tapos yung load natin bumaba na dahil tapos na yung test natin. So ngayon, i-install ko naman yung Cooler Master i30 natin. Okay? A few moments later. Okay guys, so ito binuksan ko na yung CPU ng asawa ko. Makikita nyo guys, maalikabok na rin siya. Tapos ito yung sinasabi kong Intel na stock cooler siya. Ayan. And then gagawin ko guys, tatanggalin ko to tapos ipapakita ko sa inyo yung madaling mabasag na pin or clip niya. Okay? Ayan, mapapansin nyo, ito yung sinasabi kong madaling maputol guys. Itong kulay puti na to. Ayan, makikita nyo, putol na rin siya dito. Ayan, samantalang itong apat ay yung tatlo. Okay pa. Ayan. So, ito yung pinakamadaling maputol guys. Okay, lalo pag matagal na yung cooler nyo. Ito kasi guys, sobrang tagal na ito. Tsaka, second hand ko lang din siya nabili. So, ito yung papalitan natin gamit yung Cooler Master i30. Okay? O nga pala guys, always remember, pag magpapalit kayo ng CPU cooler, dapat malinis nyo rin tong thermal paste na nakalagay rito. Okay? So, inalis ko din muna yung RAM guys para hindi natin masagi-sagi. Ayan, so lilinisan ko na muna to. Okay guys, so yan, nakikita nyo malinis na siya kahit papano. Ayan, may thermal paste pa siya sa gilid-gilid pero okay lang yun guys. Ang importante is itong ibabaw. So lalagyan ko na siya ng panibagong thermal paste tapos ikakabit ko na yung ating Cooler Master i30. Tapos itong 3 pin naman, dito natin ilalagay sa CPU pan. So, pwede nyo alisin to guys or nasa sa inyo na lang kasi pag hindi nyo inalis to guys, may tendency na tatama sa pan nyo dito. Okay? So, dapat alisin nyo to. Ayan. Or, slide nyo na lang pa ganyan. Pakabit ko na yung 3 pin sa CPU pan pin. So, ayan. Tapos, cable management na lang natin ng konti. Make sure guys na yung wire nyo hindi tatama sa mga pan nyo. Ayan. Kasi baka masira yung wire nyo. So, ayan. Pwede na yan. Okay. So, tara. Test naman natin. Okay guys, so ayan, nandito na ulit tayo sa Windows. Na-install ko na yung ating Cooler Master i30. Ayan, mapapansin nyo, 37, 38 degree na lang siya. Ito, 39, 36. Okay, tapos wala pa ulit tayong CPU load. Okay, so ito yung ating task manager. Ngayon, ira-run ko ulit yung Intel processor, diagnostic tools. So, check natin ulit. So, ayan, running na siya guys. Tingnan ulit natin kung saan naaabot yung ating CPU temperature.
So ayun guys, yung test natin sa Cooler Master i30 natin, ang napansin ko guys, gamit yung Intel stock cooler natin, ang bilis niya pumalo ng 70 degree. Okay, pag test pa lang natin guys, mga ilang minuto, biglang 70 degree agad siya. Unlike dito sa Cooler Master i30, ang tagal niya nag-stay ng about 64 degree, I think. Okay, so ipopost ko na lang yung screenshot guys ng kanilang difference. Okay, pero pumalo pa rin tong Cooler Master i30 natin ng mga 71 degree. Pero nasa bandang last test na siya bago pumalo ng ganun. Okay, hindi tulad nung Intel stock cooler natin. Nasa kalagitnaan pa lang ng test, nasa 70 degree pataas agad. Kahit papano, tingin ko worth it tong stock cooler na nabili natin. Okay, so if ever naman kung gusto nyo pa na malis yung kanyang temperature, gamit kayo ng cooler na may mga copper heatsink, and kaso medyo pricey na siya. So yun guys, nabili natin yung ating Cooler Master i30 ng 278 pesos at yung ating thermal paste na Deepcool Z4 ng 109 pesos. So yun lang guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, unboxing and everything, subscribe na.